So, talagang ang daming nagulat daw. Paano nagulat? Ha? At maraming natawa sa sinabi at ginawang pasabog ko no ni Sarah. Oo, nagulat yun. Oo, nagulat yun. Ha? Maraming reaksyon mga kaiksena. Di ba? Nakakaloka. So, unahin natin yung kagabi ha, mga kaiksena. Huwag kalimutan mag-like. Kasi, nauna ako nag-live nung nagsalita si Sarah, di ba? Nakapag-live kagad tayo. Na-high blood kagad ako. Pero hindi ko pa nailalive yung mga naging bitaw ni Atty. Claire. Eh halos parehas nga kami ng sinabi. Siguro nangopya to si Atty. Claire sa akin. Aray ko! Joke lang, Atty. Claire. Joke lang po. Ito na mga kaiksena. Asa na ba yan? Ito. Wait lang ha. At kasi meron pang sinabi dito si Buday. Ay meron pang sinasabi sa tanong pala kanina, kung nasindak ba ang Malacanang sa pasabog ni Sarah. Ano kasindak-sindak dun? Diyos ko. Ito muna yung kahapon na live dapat natin. Duduktong ko na lang yung para ngayon para 2 hits sa isang live lang kaagad. Okay? Saan ba yan? Yan. Ay, nawala. Ba't nawala? Ito. Yan. Okay. So, ito yung kahapon mga kaiksena. Kasi natatawa ako at bumibili ba ako kay Atty. Claire Ang bilis Parang ako mag-isip yan Charot lang. Ito na. Yung kahapon reaction na lang natin kasi wala pang ang kakatapos lang bumitaw ni Sarah. Barado kagad. Masyado kagad. Sinunog kagad ni Atty. Claire Sinopla kagad. Wala na. Okay, pasok. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA 7. Good morning, Yusek Claire. Vice President Sara Duterte has declared her intention to run for president in the 2028 elections. What does the palace have to say about this? Good luck. At ako, Atty. Claire, pasensya na. Ang sama mo naman! Ang sama-sama mo! Iba yung good luck mo Magagalit na naman sa yung mga dyan. Ikaw talaga Dapat pinagbigyan mo na, Atty. Claire Dapat sinabi mo na lang, syukran. Good luck kasi. Masyadong nasaktan yan, sigurado. Yari ka na naman sa mga alipores at alagad at mga trolls ni Sarah niyan. Oo. Alam niyo ba, may nakita akong Facebook page ng kabilang parlor. Ang daming AI ni Atty. Claire doon. Ang daming AI na video. Yung latest na napanood ko, binoboxing siya ni Sarah. Nakikipag-boxing. Siyempre, ang kawawa, si Atty. Claire. Siyempre, page nila yun Sa isip-isip ko, puro AI na lang ba kayo? Hanggang AI na lang ba kayo? Pero, gusto ko yon. Ulitin mo, Atty. Claire. The 28 elections. What does the palace have to say about this? Good luck. Doon ako natatawa Good luck. Kung ako si Sarah tapos nanonood ako kay Atty. Claire kunyari. Tapos sinabi, good luck. Ito naman parang gano'n na magiging reaction ko. Boom! Good luck. Lakas mga asar talaga nito ni Atty. Claire Diba? Isa na lang, ulitin ko lang The 28 elections. What does the palace have to say about this? Good luck. Yung mukha pa seryoso. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Inulit mo pa Have you spoken to the president about this development at ano pong sabi niya? Good luck Nadinig niya po. At ang sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. At nadinig niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan at humihingi ng patawaran itong sa Vice Presidente. At yun nga po, may mga bahagi nga yung kanyang pahayag that the palace might want to respond to. Unang-una, if I may quote, sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangako binitiwan ng kampanya. At kasunod po nito, humingi siya ng patawad kung tinulungan daw niyang mahalal si BBM bilang Pangulo.
Okay, isa-isahin natin. Mas maganda po yan. Ewan ko, ganun yung basa ko kay Atty. Claire eh. Basta, Atty. Claire ikaw tinawa. Tinulungan daw niyang mahalal si BBM bilang Pangulo. Okay, isa-isahin natin. Mas maganda po yan. Ba't ka natatawa, Direk? Hindi ko namin maintindihan. Ba't ka tumatawa doon? Hindi kasi, yung, isipin nyo to di nagsalita si Sara, tatakbo. Palibasa kasi si Atty. Claire, bago pa yan maging Yusek, nagbablog na yan at alam niya yung mga naging history ng mga ka-etchos ni Sara. 'Di ba? Nako-content niya na. Kaya ang bilis niya na lang butatain kasi nga, maganda po yan, sige po, i-share po natin. Kumbaga, may hawak. Hindi kagaya ng mga didilis kapag ka nagsasalita, kagaya ng mga tawag dito, nagpapasabog yung mga supporters ni Sara, puro akusasyon lang. Yung gagawin dito ni Atty. Claire, may resibo. Di ba? Kaya butata kagad eh. Di ba, Ma'am Brenda Barton? Diyan na pala kayo. Humingi siya ng kapatawaran dahil tinulungan niya sa pangangampanya. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya wag niya pong suluhin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. At nakikita ngayon ng Pangulo, at rather ng mga kababayan natin, kung sino ba nagtatrabaho. Isang working president compared sa vice presidente. I love you, BBM! I love you, BBM! Dad gumanong ka, Atty. Claire. Huwag niya pong angkinin ang kredito. Si BBM, mababait, hindi magnanakaw, hindi corrupt. I love you, BBM! I love you, BBM! Isa pa ho. Again, if I may quote, di ko kinaya maging bahagi ng 2025 budget na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa gabinete kahit alam ko na since 2023 ang magiging kapalit ang aking impeachment. Kaya asar na asar eh. Kaya galit na galit si Sara kay Atty. Claire, di ba? laging soplak si Sara eh. Hayop na yan. Nakakatawa talaga itong si Inday Chakadalo. Pinag-uusapan po ba ang korupsyon, ang katiwalian? Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di umanong paglulustay ng confidential funds ng kanyang dalawang opisina at the time, OVP at ng DepEd. Di ba? Kaya kahapon, sayang, di kagad ako nakalive eh. Tawan-tawa ako eh, kung balik kagad sa kay Sara yung mga pakawala niya eh, no? Binasag kagad. Hindi mo muna pinalamig-lamig ni Atty. Claire kahit mga 10 hours eh, no? Tsaka sumagot. Mga 1 oras lang yata, tsaka nagkaroon ng press con, 2 oras. Sumagot kagad eh, may press con. Binasag agad yung trip ni Sara. Kung meron pang napipintong impeachment, ito po ay dahil sa kanyang kagagawan mismo. Kung wala naman siyang ginawa na mga maanumalya at labag sa konstitusyon, hindi naman po siguro siya masasampahan ng mga impeachment complaints. Sino ko kontra doon? Di ba? Sino ko kontra doon? Totoo naman eh. Sa tingin nyo kaya kung matino si Sara, sa tingin nyo kayo wala nakita sa kanya, kung wala siyang ginawang katarantaduhan, meron kaya siyang impeachment? Kasi merong ginawa eh. Hindi nyo may kakailaya mga DDS, tanga nyo eh. At hindi nyo madidebunk na yun kasi totoo eh. Ano daw? Direk, ang dami daw na accomplishment. Sampo, madami pong alin, napulot na basura, puno. Madami pong alin, pumunta ng ibang bansa, napuntahan. Opo, madami po napuntahan bansa. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Bilyonaryo, ikaw.
Follow-up lang po, Yusek. Makabayan Block said that the premature presidential bid of the Vice President is a move to shield herself from the impeachment. Does the palace share this sentiment, or what can you say about that? Siyempre, hindi. Diba? Maaari, kanilang opinion, pero dapat tandaan po natin, balikan po natin. Dahil sasabi niya, para ma-shield siya sa mga impeachment complaints. Hindi po basta-basta ito dapat mahadlangan ng anumang pagreklamo laban sa kanya. Sinabi niya kanina na hiningi niya ng tawad dahil nalulunod tayo sa baha. Pero tandaan po natin, May bala pala. Ito na naman, may hawak na namang pinrint to si Atty. Claire. Siguro sabi nung taga-PCO, pagkasabi nito, print mo to. Ano po yan, Yusek? Basta i-print mo to. Magugulat na lang sila, meron nang ipapaprint eh. ilan po bang flood control projects merong itinatag? Di umano. Op, bago masagutin niya, Atty. Claire, yung sino nanood dito nung live ko kahapon ng hapon, yung pagkatapos lang ni Sarah rin na ano ba yun? Press con ba yun? Yung pagkatapos ni Sarah, di ba, nag-live din ako. Kaya lang, hindi na ako nakapag-live ng gabi. Sino yung nakapanood nun? Totoo yun, mga kaiksena, na talagang tungkol sa tatay niya at sa impeachment, kaya siya nagsalita ng pagtakbo. At siguro naman, alam nyo na napaka-basic lang talagang intindihin nun. Kasi napaka-premature pa, ang layo-layo. Gusto lang ni Sara o ng kampo ni Duterte na maipakita sa taong bayan na tatakbo ako pero ipapa-impeach ako. Yun yung mangyayaring gusto nilang drama. At syempre, yung mga taong paro-paro sa bukid, makita na nila, kumbaga dumikit na sa kanila. Kumbaga naghahanap na sila ng magiging dagdag pwersa. Kasi alam nyo naman sa politika na ganun Tulad niyan, lumalabas palagi sa survey nila, kuno. Na laging mataas si Sara, ratings, ganyan, kahit hindi naman nagtatrabaho at walang kakwenta-kwenta yung ginagawa, di ba? So, pagdating sa politika, yung mga political butterfly, doon nagbabase yun. Syempre, wala pa naman siyang kalaban wala pa nagsasabi kung sino tatakbo, kundi siya lang. Ngayon, yun ang hinahanap nila. Una, maidrama nila, kaya nyo ko ipapa-impeach kasi tatakbo ako. Yan, unang-una yan. Pangalawa, gusto nilang kumuha ng dagdag persa sa mga politikong balimbing, sa mga kumukuha na ng nag-iipon na ng makinarya ba. Kasi diyan na magsisimula yan Pag nakita nila tumalon na si ganito, sa atin pala yan. Sige, ganyan. Diyan yan makisisimula na yan, magugulo na. Kaya yung Congress, yung Senado, nagkakagulo-gulo ngayon sila. Siyempre, nagsabi na tong si Sara, 'di ba? Oo, preparation 'yan for impeachment trial. For sure 'yan, isa talaga 'yan. At siyempre, pangatlo pala, baligtad. Pangalawa, impeachment, pangalawa, ba yan, gulo ko. Yung una sa impeachment, pangalawa sa tatay niya, pangatlo, yung kumukuha na ng magiging makinarya, magiging kakampi. Yun mga kaiksena. Promise yan. Tulad ngayon, ibabalita rin natin yung kay Digong. Sigurado nakita nyo na yon. Hindi a-attend si Digong. Bakit? Anong purpose? Ang purpose nun, mga kaiksena, yung drama nila tumugma na para bang kawawa naman si Digong. Diba? Alam nyo yun? Sakto, diba? Ang kanyang ama. 13,917 na flood control projects. At ito nakakatawa, mga kaiksena. Buti na nga lang alam natin yan at naipaalala ulit ni Atty. Claire. Iyak sila ng iyak sa 5,000 flood control ni Pangulong Bongbong Marcos na nabuking naman yung naging korupsyon doon sa sinasabing flood control. Tama, di ba? So, ngayon, nadya-justify, kaya nagkaganon, mga kaiksena, yung flood control na hinahanap nila kay Pangulong Bongbong Marcos,
ghost project at yun yung na-booking. Ang kaibahan, yung kay Digong na 13,000 ni walang nangyaring imbestiga, walang nangyaring tawag dito, may mga nakulong. At syempre, alam yan ni Digong. Sinabi niya pero wala siyang ginawa. Alam niya pero natakot siya. Oh, 'di ba? Ngayon hindi nakikita, syempre nandidilis 'yon. Compare mo yung 13,000 sa 5,000. Tuloy mo, Atty. Claire. Na mukhang hindi naramdaman. Oh. Wag mo nang lagyan ng mukhang. Hindi talaga naramdaman kasi kung meron talaga yung 13,000 na yon, aba, baka kahit yung sa term ni Pangulong Bongbong Marcos kahit hindi na umabot ng 5,000 baka mamaya 1,000 flood control lang 'di ba? Solve na yung ating pagdating sa issue ng baha. Kaso nga yung 13,000 yun na maluba, walang kahit ano. Dahil kung meron 13,917 flood control projects, dapat naramdaman natin at medyo humupa ang pagbaha sa Pilipinas. Huwag niya rin pong kalimutan. At Ayun na, yun na yung pinrint. akin pong kinuha ng mga report. 2016, meron pong local lane na bagyo na Nina na nagdulot din ng pagbaha. 2017, Orduha. 2018, Ompong. Nagkaroon ng massive landslide sa Benguet. 2019, Tisoy. 2020, Ambo. Lahat po ito ay may pagbaha. Taong 2020, Rolly. Ito po ang strongest landfalling typhoon ng 2020. Nandyan din po ang Ulysses, Odette, at Agaton. So, hindi po pwedeng magmalinis na wala nangyaring pagbabaha sa panahon ng kanyang ama. Oh, 'di ba may resibo? Oh, wala pang pinapakita pero doon pa lang sa PAX meron talaga. Alam niyo yan, lahat naman tayo alam natin yan Oh. Hindi kayo makakapalag na naman yung mga DD shit kasi may resibo Oh. At nandito pa rin po ang ibang report at aking ipapakita. 2021, nagkaroon po na malawakang pagbaha sa Davao City kahit walang bagyo. Iba yung atake talaga ni Atty. Claire Yung may tira pero tamang pa angel, pa bebe. Ito po ang isa. Aray ko! Ay, nadidelays. Ano na? Boom! Si Sarah kailan naglapag ng ano yan? Kailan naglapag si Sarah pag meron siya sinasabing chismis? Ay hindi, wag na chismis. May sinasabi siyang akusasyon. 'Di ba? Pag may sinabi siyang ganito, ganyan-ganyan, may nailabag ba siya kahit man lang kapirasong papel man lang? Oh, itong papel, isabi nila, ipurso mo. Pinurso ko. Walang nangyari. Tangina. Manang-manas na tatay talaga no? Topak. At ang sumusunod, ito lamang po ang aking na-print at marami pa po if you will research. Research na lang. Duterte's sluggish typhoon Reich recovery spending. Ayan po ang nangyari. Taong 2021. Saan ba yung ano? Ano bang bagyo yung sabi ni Digong na kay sino ba yung ano yun? Yung sabi nyo nagkaroon ng bagyo na wash out yung mga bahay. So sa relief, sa ano ba yun? Sa evacuation center o doon sa lugar mismo na wipe out yung mga bahay. Ano sabi ni Digong? Bigyan mo man ng lona yan, trapal yan. Pwede naman yan, mag-lona lang sila, mag-trapal sila dyan, maglagay sila, bahala sila dyan. Sabi ni Digong. Samantala kay Pangulong Bongbong Marcos, anong tawag doon? Yung parang yung kudrado na pinag-stayan ng mga biktima na naging pagbaha ng bagyo. Kalimutan ko parang modular, ayun. Modular, tama ba ako? Correct me if I'm wrong
modular houses, 'di ba? Ganon kay Digong. Ibili mo man yan ng Luna o trapal. Bigyan mo trapal yan. Boom! Tapos, Duterte pa rin. Aray ko. Ayaw ko sa inyo. Oh. Hindi niya po makakaila ang mga pangyayaring ito. Kaya wag niyang ipahid lamang sa Pangulo ang sasabing pagbabaha. Dahil kung meron pong naganap na mga build, at kung talagang walang ghost projects ang dating nakaraang administrasyon, hindi natin mararanasan ang ganitong klaseng pagbabaha. 2018, 20 pa. faced with disaster, Duterte falls from view. Ito po, at that time, ay wala at hindi makita ang dating Pangulong Duterte. So, ang mga issue Siya nagpunta. Baka naman tulog lang yung si Digong nung araw na yon, Attorney Claire. Oh, kayo naman Baka tulog na tulog. Baka umithit ng damo. Boom! Bakit? Paano masabi direct? Di ba inamin ni Digong? Ako, nag-hit man ako ng para kasi hindi man ako makatulog. So, magtira ako niyan para sigurado magtulog ako. Ay, sarap. Para sa heaven. Aray ko. Hindi ko alam yung eksaktong sinabi niya. Pero, di ba? Amin naman ni Digong yan, tumitira siya ng damo. Di ba? Bukod pa sa damo, tumitira pa ng fentanyl. Easy. Ang easy. Totoo naman yung sinasabi. pong ito, marami pa po siyang dapat na ihingi ng tawad. Akin pong i-enumerate. At mukhang Meron pa? Kaya nga sabi ko, correct me if I'm wrong na lang, to naman si Yen Kylie ba yan? Tapos tulog sa kulambo, ang nakalimutan niya itong ihingi ng tawad. Una po, Ano yan? mas dapat niyang inunang humingi ng tawad sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga biktima ng EJK. Di ba? Wala na. Durog ka na kagad, Sara. Paano na? Una pa lang. Wala na. Ayan. Feels like on cloud 9 daw. Yun. Sorry, may laman. Aray ko. Di ba? Totoo naman, sinabi niya yun Kaya wala kayong may debunk doon. Nagdadamo, durugista si Digong. Dapat niya rin pong ihingi ng tawad at nakalimutan niya nang siya ay magsabing mayroon siyang kilalang assassin at handa siyang magpapatay. Yan ay isang ground for impeachment. Kaya nga ginawa ni Sarang mag-declare na tatakbo para kahit papano maugaan niya ng konti yung mga pwede niya pang maugang mauuto-uto. At ang assassin na to ay nag-agree or sumang-ayon sa kanyang plano. Dapat ihingi niya rin ng tawad ang mga fake news na ibinandera niya sa taong bayan. Wait lang, may singit lang ako. May nakita kasi ako kanina sa Facebook page na isang page din yun. Kasi minsan di ko na kaagad nasasave Baka lang baka lang maligaw sa inyo. May nag-post sa isang DD-shit o DDS. Hindi siya troll. Totoo, kilala ko naman siya. Ngayon, ang pinost niya, picture ng mga nag-trending na masasabing addict. No? Tapos, ang dalawa doon na nakalagay na latest, si Father Plaby. Plaby ba yun? At si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi na nag-post, di ba na si Sara natatakbo? Sabi niya, go Sara, at pag nanalo ka, itokhang mo sila at iparanas mo sa kanila ang tokhang. Sa isip-isip ko, ang bobo niyo talaga. Anong tokhang pinagsasabi mo? Di ba? Kung sakali man, bakit mo itutokhang yung tao, yung padre, papatokhang mo? Ni wala kang ebidensya patunay na sila ay ganon, 'di ba? Yung sinasabi nila na si Father Plaby daw ay nagbagong buhay. So kung nagbagong buhay, okay na, nakikita nyo na, 'di ba? Tapos
yung pakalat talaga nila ng negatibo, as in malala. Talagang yung utak nila ang bobo. Si Pangulong Bongbong Marcos, yung AI nyo hindi nyo napatunayan. Lahat ng akusasyon nila hindi nyo napatunayan. Lahat, walang katibayan lahat ng pinagsasabi nyo. Tapos, talagang puro ano lang sila. Dudungisan ka lang ng dudungisan ng mga DDS trolls, ng mga vloggers nila, at mismo nung amo nila. Sabi ko, wala talaga. Buti na lang, hindi tayo natuluyan maging DDS. Kung naging na DDS tayo, ang bobo natin. Ipaghingi rin niya po ng tawad ang mga pagbabakasyon. Personal. May post ako niyan ha. Nakita niyo yung post ko sa Facebook page, di ba? Yung umalis siya, nagpunta ng ibang bansa, may bagyo, nanood pala ng concert ni Taylor Swift. Aray ko. Di ba? Tapos ilang bansa ang kanyang inikot-ikot para sa tatay niyang karton. Di ba? Marami pa. Ang dami pang katarantaduhan ni Sarah. Pinost ko dun. Trip. Oh. At itong taon na 2025 ay gumastos ng 7 million, if I'm not mistaken, 2025, gumastos ng 7 million for the staff and the security for her personal trips. Dapat po rin niyang ihingi ng tawad nang tinanggap niya ang pagiging secretary ng DepEd kahit inamin niya na wala siyang kaalam-alam sa pagiging secretary ng DepEd. Ang sakit niyan. Kung maririnig ni Sarah yan, di ba? Talaga naman walang kaalam-alam, mahina utak ni Sarah. Bakit? Di ba? May nagawa ba? Wala. Anong ginawa niya? Pinaubaya niya lang yung tao lang na kung sino mang inatasan niya. Pero siya walang idea. Parang nanonood lang, kukuha lang ng pera, magnanakaw lang. Aray ko. Di ba? Oh. At pati ang matatag curriculum ay hindi niya na-review dahil inamin niyang wala siyang alam. Aray ko. Sarah, pangalawa na oh. Malaking kasalanan po yan sa taong bayan. At dapat din po niyang ihingi ng tawad ang puro paninira. Instead na siya ay magtrabaho at tumulong sa gobyerno. Matatandaan niyo siguro na sinabi niyang siya ay may alam di umano na mapababa ang presyo ng bigas. Pero hindi niya gagawin dahil wala siyang balak tulungan ang Pangulo. Iyan po ay isang kasalanan sa bayan na dapat niyang ihingi ng tawad. Ihingi niya na rin po ng tawad yung mga fake. Sabi ni Eddie, wow, okay lang naman na wala kang alam sa umpisa. Sana habang nakaupo ka, nag-e-effort ka mag-aral. Agree ako dyan. Naniniwala naman ako na ganyan. Sa lahat talaga nag-uumpisa, wala kang alam. Pero, hindi, isa ngayon kasi, once na halimbawa, gusto mo halimbawa maging, halimbawa lang, doktor, engineer, abogado, di ba? Talagang hindi mo alam yan sa umpisa, aaralin mo. Di ba? Yung sa salitang aaralin, yun na yun eh. Aaralin. Pero kay Sarah, siya, paano maging DepEd Secretary, sabi nila, ewan ko lang kung totoo talaga, nakagraduate at naging abogada. Expected mo, pagka gano'n ang linyahan, na ikaw ay nakagraduate, ikaw ay naging abogada pa, big sabihin, nakapasa ka sa bar exam. At kung nakapasa ka, may laban niyang utak mo o may laman niyang utak mo. Bakit gano'n ang... Tuloy iniisip ko mga ka-eksena. Dahil sa pangalan ng tatay niya, baka nakapasa yan eh. Hindi, inaano ko lang naman yun. Hindi ko sinasabing totoo yung naiisip ko ha. Siyempre, sa takot lang ng mga nagpapasa sa ganyan. Kunyari lang po ito ha, hindi po totoo. Ano ko lang, imahinasyon ko lang. Pero hindi po wild. Kagaya ni Robin. Nagagets nyo mga ka-eksena. 'Di ba? Kasi parang ang hirap paniwalaan eh. Na isang graduate nakapasa sa bar exam, naging abogada, tapos pagdating dun sa DepEd secretary position, hindi niya talaga alam. Hindi niya inaaral. Parang binibigyan lang yata siya ng konting summary, tas desisyon na lang ang inaantay niya. Ay inaantay sa kanya. Ano pong gagawin natin? 'Di ba?
Hindi ka tanggap-tanggap yun sa kanya kasi abogada ka, may aral ka, tapos wala ka, tatanga-tanga ka. Boom! Diba? Direct di kaya nilakad lang ni Digong sa mga kilala niya Supreme Court. Hindi ko sinasabing ganyan na nangyari. Pero baka mamaya, kaya nakapasa, di ba alam niyo naman yung padrino system, alam niyo naman yung pare, inaanak mo. Di ba? Si Manny Pacquiao, sinikap mag-aral. Nag-aral talaga si Manny Pacquiao. Pero yung kay Sara, hindi ako naniniwala na Tignan mo naman mag-English, tignan mo naman magsalita. Pagka biglang nagkaroon ng ambush, nagkakalawit-lawit ang Na student vouchers na ngayon ay sabi ng DepEd ay umaabot na sa halagang 200 million pesos. Ano? Ihingi niya na rin po ng tawad ang mga panis at nabubulok na pagkain na i-deliver sa mga mag-aaral natin. Pati po yung mga missing school materials na hindi na-deliver sa mga estudyante. Ilan lamang po yan sa dapat niyang ihingi ng tawad sa bayan. You Palagpa. Senator Risa recently said that the opposition Hanggang dyan lang, di na. Hanggang doon lang, gusto ko lang yung part na yon. Yung sa iba, yan yun na yun. So, dito pa lang mga kaiksena, kahapon pa lang, bokyang-bokya na si Sara. Oo, sa mata ng mga DD akala nila, ikinabida ni Sara yon. Mas lalo lang pinakita ni Sara na siya ay guilty at takot na takot doon sa impeachment na pwede nang mapunta o maumpisahan o may magkaroon na ng pagdinig sa kanya, 'di ba? Kasi unang-una yung drama niya na pagtakbo is para i-shield nga, which tama naman yung point ng Makabayan Black. Isa yun sa pwedeng dahilan niya nga, i-shield niya yung sarili niya sa salitang pagtakbo para sa impeachment. Dahil kaya siya i-impeach, dahil tatakbo siya. 'Di ba? At ito yung pangalawa mga kaiksena. Ito yung bago lang. So ito na. Meron ulit nagtanong kay Atty. Claire at tinihingi ang sagot ng palasyo kung nasindak ba ang palasyo sa sinabi ni Sara daw na pagtakbo. Di ka na nadala, umulit ka pa. Ma'am, in connection na po doon sa naunang tanong. Tanong ng masa po. Nasindak po ba yung administration dito sa several announcement like BP Sara announcing her Kaya mo yan, kuya. decision to run for president in 2038 and yung sinasabi si Senator Robin Padilla supporting VP Sara and Amy Marcos. Ang Pangulo masisindak? Hindi naman po kasindak-sindak yung pag-a-announce kasi tatakbo sa pagkapangulo dahil ramdam na po. Teka lang. Tumahimik ka muna, Atty. Claire. Natatawa pa ako eh. Ano ba yan? Hindi naman kasi sindak-sindak. Nakakatawa kasi i-deliver ni Atty. Claire. Ito may tsura. Ano? Sindak-sindak? Sabay. And Amy Marcos. Ang Pangulo masisindak? Hindi naman po kasindak-sindak yung pag-a-announce na siya'y tatakbo sa pagkapangulo dahil ramdam na po even before ang kanyang pangangampanya sa labas. Natatawa tuloy. Huwag kang tumawa, Atty. Seryoso yun dapat. Walang seryoso, ba't kang tumatawa? Huwag kang tumawa, tinan mo, natatawa. Ramdam na po even before ang kanyang pangangampanya sa labas. Totoo naman, hindi ba nangangampanya yung hindot yung Vice President, mga didilis? Tanga nyo, ito kayo. Walang Diyo na yan. Doon pa lang ko saan ba yun? Sa Hong Kong na ba sinabi yon na tatakbo daw siya, may paganyan-ganyan pautot. Diyos ko, parang engot lang. Hindi pala parang engot talaga yun si Sara eh. Boom! Alam niyo, hindi ko na lang papangalanan pero may mga political analyst, commentator na nagsasabi talaga na pinakita ni Sara dito na natatakot talaga siya at alam niyo, ginamit niya talaga yung
sabi ng tatakbo dahil para ma-shake yung mga congressman o kung sino mang mga senador sa pag-amin ni Sarang tatakbo. Kasi alam nyo naman yung mga kaiksena, yung mga kababayan nating mga uto-uto, at yun na nga yung traits ng mga Pilipino, kapag kung sino yung kinakawawa at nagmumukhang kawawa, yun ang binibigyan ng simpatya. Di ba? Punta kayo Rapid Tulfo in action. Di ba? Ganon yung mga... Ikaw, Dre, ganon ka ba? Hindi. Titingnan mo muna kasi kung totoo ba nakakaawa yung tao, kung totoo ba dapat bigay mo yung simpatya mo dyan. Di ba? Yung problema, yung mga kababayan natin kasi, tawag dito, pag uy, naku, kawawa, kaya nyo pala i-impeach kasi tatakbong presidente. Tanga. Oo, tatakbo eh. Alam na namin tatakbo talaga yan. Ginagamit niya lang yan para makaiwas na ano. Diba? Oh. So, hindi po nakakagulat kung siya mag-announce na siya tatakbo bilang Pangulo. Oh. Sunod na tanong mula kay Christian Yusores, DZMM. Yusek, nag-post po ng Instagram story si former Vice President and Naga City Mayor Leni Robredo about an ocular inspection para po sa pagbisita raw ni Pangulo. Ang ganyan na lang tayo. So, bago tayo tumalon sa susunod na topic. So, malinaw mga kaiksena na unang-una, hindi na nagulat. Marami naman talagang hindi na nagugulat sa galaw ni Sara. At hindi nasisindak kay Sara ang ating Pangulo dahil sa ginagawa ni Sara. Wala nakagulat-gulat doon at wala nang katakot-takot doon. 'Di ba? Ang nakakatakot lang doon yung magpapatay siya. Kaya yari siya sa impeachment. 'Di ba? So ngayon, mga kaiksena, at tayo naman ay dumako dito sa isang senador. Yan. Anong meron? O yung mga hindi pa nakakapag-like dyan, mag-like na kayo at puntahan natin yung senador na napahiya ng malubha. Bakit? Wait lang wait lang. Sa gitna ng paghahanap ni Wait lang, hindi pa nga naka-ready. So, itong senador na to mga kaiksena ay talagang umaariba pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Oh. At itong senador na ito ay talagang makulitang kuntil. Ay, baka may kuntil. Makulitang kanyang na hinahanap yung mapa. Mapa ng West Philippine Sea, coordinates, yung iniiyak ni Marcoleta, hinahanap pa rin niya at muli na naman niyang hinahanap. Ngayon, mga kaiksena, napahiya ang piluka niya. Bakit? Yung mapa ng West Philippine Sea na merong coordinates at sukat o lahat, nandun na, hinahanap ni Marcoleta, ipinakita ng NAMRIA sa kanya. At ang malupit, kailan yan, Direk? 2009 pa na isubmit itong mapa na to. So, walang kaalam-alam si Marcoleta, ngal-ngal na ngal-ngal sa hinahanap niya, matagal nang meron. Ipakita natin kung paano naman napahiya ang mamang piluka. Sa gitna ng paghahanap ni Senador Rodante Marcoleta ng mapang nagpapakita na may West Philippine Sea, naglabas ng mapa ang ahensya ng gobyerno na nakatokang gumawa ng mga yan. Pati mga coordinate na hinahanap ni Marcoleta na ipasa na sa isang international body noon pang 2009. Aray ko! Malamang, sa mga oras na to, baka natapos na. Tapos nang umiyak si Marcoleta doon sa programa niya. Iniligtas na naman ni Marcoleta ang kanyang piluka sa kahihiyan. Di ba, direct dyan nagkainitan sa Senado si Risa Sara.
sa isang kaibigan budget. Biglang sabi niya kay Risa, mababasa daw ng mga magulang nakasulat ang pangalan niya at iboboto siya. Correct ka dyan. Kaya inumin mo, Sarah. So ito ito na. Marcoleta. Kung ako sa'yo, Marcoleta, magpapakalayo-layo na ako. Di na ako magpapakita sa lahat. Bakit? Sagad na yung pagkapahiya mo eh. Gusto mo pang dagdagan? Marcoleta. Game. Nakatutok si Joseph Morong. Hinanap muli ni Senador Rodante Marcoleta Talaga hinahanap pa. Si Boy hanap talaga no? ang mapang nagpapakita ng West Philippine Sea na tatanggapin ng buong mundo. Ayan na, nakalagay na hinahanap mo tanginamin mo tignan mo yan Xerox mo yan. Ay wag Xerox, direct, ang cheap mo naman. I-print mo yan gusto mo patarpolin mo pa sa bahay mo. Hoy, Marcoleta! Kunin mo yung hard copy nito, tapos i-print mo. I-print mo, ilagay mo sa kwarto mo. Saan nalagay, direct? Sa pader? Hindi. Sa kisame. Para kahit natutulog ka, na pag-aaralan mo. Sabi ko, bababa ako, sasakay ako ng jet ski, at dadaling ko yung flag ng Pilipino, at pupunta ako sa airport nila, itanim ko. And I would say, this is ours, and do what you want with me. Potang! Aray ko! Utang ina ninyo! Utang ina ninyong lahat! Utang ina mo ka! Ganyan ang magtatay. Ganyan ang Duterte. Ganyan ang bunganga. Diba? Kung meron aniya ay dapat itong isumite sa United Nations kasama mga coordinates at mga hangganan para kilalanin ng ibang bansa. Tinatanong ko lang na nasaan ba ako yung talagang West Philippine Sea? Bakit? How much is that doggy in the window? Arf, arf. I wish that dog is for sale. Arf, arf. Aray ko! Nung dinrowing ninyo, hindi nyo sinama yung Kalayaan Island Group. Pagkatapos sasabihin nyo, ako ang gustong maghiwalay ng Kalayaan Island. Sus! Talaga namang ikaw. Sinungaling ka rin. Talagang piluka ka no? Nakita ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA ang Philippine Administrative Map. Dito nakasulat sa katubigan sa silangan ng bansa ang pangalang West Philippine Sea. Nasa silangan naman ng Palawan ang Kalayaan Group of Islands. Ayan, nalagay na nga Nasaan ang Pag-asa Island kung saan nakilala ko ang ilan sa mga 500 residente ng isla. Sabi ng NAMRIA, taong 2012 pa, formal na ginagamit ng Pilipinas ang pangalang West Philippine Sea sa lahat ng publikasyon ng gobyerno. Nakalagay din Marcoleta, 2012 pa pero 2009 pinasa. Tapos formal na ginagamit na 2012. Happy? Happy? Safe ka na. Mr. Chair, Mr. President, safe ka na. Ito sa lahat ng mga opisyal na mapa at charts ng gobyerno. Kabilang dyan ang mga nautical charts na ginagamit sa pagpapalaot na ayon sa NAMRIA ay nakasumite sa mga international technical bodies tulad ng International Hydrographic Organization o IHO. Katunayan, 2009 pa yan na isumite sa IHO ayon kay Senator Francis Tolentino, pangunahing may akda ng Philippine Maritime Zones Law at Philippine Archipelagic Sea Lanes Law. Laman-an niya ng mga coordinates at hindi kailangan may nakarehistrong West Philippine Sea. There is no such thing as registry of seas.
Walang listahan, walang talaan ng dagat. IHO has never been... Si Marcoleta po kasi. Nanggugulo lang talaga si Marcoleta. Gusto niyang gawing komplikado at guluhin ang isipan ng mga kababayan natin. ...mentioned by UNCLOS. Wala. IHO is just a technical support organization. Ang nire-register natin ay yung coordinates or charts. Nagawa na natin yon noong 2009. Kaya, sorry, nalito ka rin. Malilito talaga tayo kung ulit-ulitin yan. Sabi pa nga ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, hindi nakadepende sa isang mapa ang karapatan sa West Philippine Sea. It has to be corrected. We have to clarify that. Mapa is just an administrative requirement. Hindi yan essential to our right, to our sovereign right. At ang paulit-ulit na pagkwestiyon sa West Philippine Sea tila paraan lamang umano para guluhin ang utak ng publiko. We have won the lawfare. Law warfare, panalo tayo. Nabatas natin, nasangayon sa UNCLOS, nahal tayo sa arbitral ruling. Dito tayo ngayon, ginigiba doon sa sinasabi mo, doon sa misinformation. The Chinese government is intensifying their counteraction to counter our information campaign, amplifying our legal victory in 2016. At dahil atin ang Pag-asa Island, tuloy ang plano sa pagpapaunlad nito. Ang Pangulo naman pinatututukan. Ito, good news mga kaiksena. Oh. Dahil dyan, ang Pangulo, ito balak. The Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga proyektong pang-infrastruktura sa Kalayaan. Nakausap ko mismo si Sec Vince at inutusan po talaga sila ng Pangulo. Sila po ay magmumungkahi na gumawa doon ng port at ng airway. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Diba? Ang tindi nun mga kaiksena kapag nagawan doon ng maayos na port at mas mapaganda yung airport, mapahaba pa yung landingan, baka mamaya marami ng mga Pilipino ang lumipat doon. Lalo ngayon, tinutukan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang connectivity ng internet and wifi doon. 'Di ba na-vlog na natin 'yon dati? May pinadala doon si Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? So kaya tuwa yung mga taga Pag-asa doon sa binigay ni Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Oh. At ngayon naman mga kaiksena. Yan. So Marcoleta, siguro naiiyak niya ni Marcoleta to sa channel niya, yung kapag kapahiya na naman niya, gagawa na naman niya ng palusot na misconcept na naman siya, na misunderstood, na miscontext, I mean, yung kanyang sinabi. Diba? Lolo mo. Okay mga kaiksena, dahil napunta tayo sa good news, bibigyan ko pa kayo ng isa pang good news. Kaya lalong naging negative si Pangulong Bongbong Marcos sa rating dahil sa mga ganitong ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Dapat tigilan mo na to, Mr. President. Gayahin mo si Sara, magtanim ka lang ng puno at magdampot ka ng basura sa bets. Sigurado ko, Mr. President, tataas ang rating mo dahil magpupulot ka na at magtatanim ng puno at magpupunta ka sa dahig. Aray ko. Ano ba yan, Direk? So, mga eksena, si Pangulong Bongbong Marcos ay bumisita po. Yan, kasama ang DepEd at Kalinga Caravan sa City of San Del Monte, Bulacan. Aba? Kumag-anak ako dyan, Kumag-anak ba yun? Ay, kumag-anak ako dyan. Dari natin. Asan na ba to? Wait lang. Pakita natin magalit na naman yung mga DD shit. Tatrabaho kasi yung Pangulo eh. Sige. Game. Wala ba kayong mga kamay dyan? Wala kaya silang dala dyan na na may amag na tinapay? Sara, meron ka pa ba dyan? Ano po ma'am, masaya po kasi kahit paano
ibinaba po yung YAKA program dito po sa eskwelahan. Hindi na po pupunta pa yung mga magulang or sabihin natin maghahanap paano ba ang gagawin. Alam po nila pero mas marami pa rin po yung hindi nakakaalam ng YAKA program po ni Presidente. Pero dahil nandito na siya sa eskwelahan, mas madali po, di po ba? At saka hindi na yung pagtatanong po paano, at least meron po mag-guide sa kanila paano sila makaka-register. And then para po ipaliwanag din sa kanila ano po ba yung kagandahan ng YAKA program. Ganon din po yung sa mga kabataan kasi po parang kasama rin po yung mga bata dito sa YAKA program eh. Ano po? Wait lang, anong audio? Tawag dito. Hindi ba naririnig? Ganun talaga yung boses ni ma'am, parang sira yung Twitter niya. Boom! Oo. Direct tuloy pa ba ang debate ni... Hindi na, ayaw nga ni Marcoleta, nagkaso na nga lang. Hindi na papalag yun. Wala kayong maintindihan? Si ma'am yung nagsasalita hindi naman ako eh. Ano ba? Ito, direct... Walang sound. I-repress nyo. Boom! Hindi mahina kasi yung boses ni ma'am. Hindi ako yun. Kayo talaga Presidente. Pero dahil nandito na siya sa eskwelahan, mas madali po, di po ba? At saka hindi na yung pagtatanong po paano, at least meron po mag-guide sa kanila paano sila makaka-register. And then para po ipaliwanag din sa kanila ano po ba yung kagandahan ng YAKA program. Ganon din po yung sa mga kabataan kasi po parang kasama rin po yung mga bata dito sa YAKA program eh. Ano po? So, malaking tulong po yun para sa aming mga estudyante. Sa tingin po namin, napaprioritize naman po. Aside po doon sa feeding program, tapos ito pa po yung yakap. So, yung pong kalusugan po ng mga guro, ng mga kabataan, ay napapahalagahan. So, malaking tulong po yun. Kasi sabi nga po natin, yung sound body with a sound mind, di po ba? Mas malaki po yung tulong para sa kabataan. Ang hirap nang pumapasok ang mga bata natin na merong nararamdaman, kumakalamang ang tiyan. Pero dahil po sa feeding program at saka dito po sa yakap na to, mas magaan po para sa aming mga guro na yung pagtuturo po namin kasi kahit paano po mabilis yung utak ng bata eh. Di po ba? Merong yung nutrition. Hindi nga ako yun. Si ma'am yun eh. Yung boses ni ma'am parang parang sira. Hindi ako. Oo, pero ako naririnig niyo yung audio ko. Naririnig niyo yung boses ko. Yun sa akin Oo. Yung totoo. Parang humihigop ng sabaw ang audio. Hindi ko alam sa inyo kung bakit, pero sa iba malinaw, 'di ba? Pero sa pinapakinggan ko talaga, yung niya, yung boses niya, sira. Drake, yung didishit ko kapatid, taga Bulacan, sabi niya magkasunod daw si Robes at BBBM kasi pareho daw silang Hindi ko na gets. Di po ba? Sa katawan at saka sa isipan. So, madali po yung magaan po yung pagtuturo. Yung learning po nandoon kagad. Kay Pangulong PBBM, Ferdinand Marcos po, Jr., maraming salamat po at ganoon din po kay Secretary Sani Angara sa pagbaba po ng mga programs para sa aming mga guro at mga kabataan. Malaking tulong po ito para sa aming paaralan, hindi lang sa aming paaralan, sa buong Pilipinas po at higit sa lahat ng mga kabataang. Para po talaga sa amin. Tingnan natin. Sabi nung teacher kanina, papasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos dito sa kanyang programang yakap. At bukod pa dun sa naunang programa, meron na naman. At nagpapasalamat si ma'am dahil mismong si Pangulo pa ang pumunta dito o pumunta sa kanila para i-discuss, ipaliwanag kung paano nga ba itong yakap at kalinga na programa ni Pangulong Bongbong Marcos. Malaking tulong po talaga yun, hindi na po gagastos tulad sa iba po na Tsaka maganda rin po talaga yung mabilis po yung servisyo nila na binigay po. Nagpapasalamat po kay President po na nagkaroon po siya ng ganitong gawa po
Maraming salamat po at sa lahat po. Maraming salamat, Jaime Amorgan. Thank you, ha. Thank you sa yakap. Maraming salamat kasi napili itong school namin. Ang tagal ko dito na yung anak ko kasi pagkatapos ng isa, yun namang isa, medyo magkalayo ang gap. Pero ngayon ko lang na-experience na may nagpunta ditong ganito. Kaya sabi ko, ay thank you. Sabi ko, sa dami ng eskwelahan, ba't ito ang napuntahan? Sabi ko, malaking thank you talaga. Sabi ni nanay, ewan ko, naririnig yun na maliwanag yung sinabi ni nanay. Sabi niya, nako, salamat! Kasi sa dami ng mga eskwelahan, ito talaga napuntahan. At sa tagal ng anak ko, 2 yung anak ko, malayo yung gap. Ngayon ko lang naranasan ito. Maraming salamat po. Sabi nung, ganun yung sinasabi niya. Ginagaya ko lang. Maraming salamat po, Pangulong Marcos, at napili po ang eskwelahan namin na maanuhan nitong Yakap Caravan na to. Kasi talagang maraming tao dito, lalo na itong area ng Proper na to, napakarami po talagang hindi nakakalam kung may sakit o wala. Pero dahil minuyan, damay-damay na po yan eh. Pero talagang malaking bagay po dito sa mga nakatira dito na magkaroon ng ganito na ng PhilHealth ng Yakap Caravan. Masaya po kasi nabigyan po kami ng opportunity yung school namin, nabigyan po ng opportunity na mapunta. Ganito na lang, kasi mahina hindi makita. Ang gawin natin, pupuntahan natin mismo dito, ha? Para baka meron sila ng mas malinaw. Wait lang, baka meron silang upload. Ito. Yun din yun eh. Yun din eh. Wait lang, hanap tayo. Video. Wala, yun lang yung nila. Wala, yun lang. Yun lang. O, ganito na lang para mas maintindihan yung sana yung good news natin eh. O, mamaya, pagka may time kayo na lang ang manood doon. Para mas malinaw. Mga ka-eksena, okay ba yun? Para, baka sabihin nyo kasi, meron talaga siyang audio, kaya lang sa inyo, hindi nga maganda yung dating. Pero sa akin naman, okay naman. Ito mga ka-eksena, talo na tayo doon. Bago natin na tapusin ang live stream, meron pang isa. Ano tong isa, direct? 4, mga ka-eksena, sa mga kaalyado ng mga Duterte ay pwede umanong maging ka-running mate ni Sara Duterte daw. Game. Sino sa tingin nyo ang bagay na magka-tandem? Kunyari lang. Basta, sino yung bagay na maging BP ni Sara? Pili kayo. Si Robin, si Amy, si Marcoleta, o si, tawag dito, 4 si Bongo. Yan, pili kayo. Sino trip nyo na mag-tandem? Si Amy, si Robin, si Bongo, at si Robin. Ay, tama ba? Si Amy, si Robin, si Marcoleta pala. Si Marcoleta, si Bongo. Ayun, pati si Robin na kasama doon. Sino ang tingin yung bagay? Kasi pag piling-sama nyo nga si Amy tsaka si Sara, dumi. Hindi lang. Kunyari lang naman. Pag tinan mo, pag pagsamahin mo, Amy at si Sara, dumi ang lalabas. Pag pinagsama mo at si Sara at si Marcoleta, anong lalabas? Roda. O kaya Roma. Diba? Durobo. Hindi, tara. Hindi ko naman sinabing iboboto nyo. Kumbaga, kung kalima papipiliin kayo kung anong mas bagay na mag-tandem. Sara at saka Bongo, Sabong. Sugal yan. Sige, tuloy natin.
Pasok. Naglutangan ng iba't ibang pangalan posible maging running mate ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, sino-sino sa mga kaalyado ng mga Duterte ang maugong na magiging katandem ni VP Sara? Apat sa malalapit na kaalyado ng pamilya Duterte ang tinitignang posibleng maging katandem ni VP Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Unahin na natin si Senator Robin at Sara. Rabis. Marcos na kahapon pa nga umugong yung Sara Amy na tandem for 2028. Nariyan din yung posibilidad daw ng VP Sara at Senator Marcoleta tandem. Nariyan din yung VP Sara at Senator Bongo tandem. At yung isa pang tambalang tinitingnang posible daw ay yung VP Sara at Senator Robin Padilla tandem. Pero mismo si Senator Padilla nung nakausap natin, ang sinasabi niya, ang pinupush niya talaga kahit saan siya pumunta ay yung Sara Amy. Dahil nga naniniwala daw siya na panahon na para sa girl power. Girl power sinasabi mo, aanin mo yung girl power kung tanga-tanga naman yung nakalagay dyan. Boom! Hindi porket sinabing girl power, oo, hindi ako kumukontra sa tawag dito, sa mga kababaihan. Kaya din nilang ginagawa ng mga lalaki. Pero, pag sasabihin mong dahilan mo lang para oras na para sa girl power, oo nga, girl power, tas tanga naman yung gagawin. Tanga naman, bobo naman. Wala rin yung girl power na sinasabi mo kung bobo yung mga gagawin. Boom! Diba? Deped nga, hindi alam eh. Girl power para magnakaw. Tigilan nyo kami. Oh. Sa 2028 presidential elections. Pero kung isang Duterte supporter ang tatanungin, gaya ni Attorney Jimmy Bondoc, tingin niya... Attorney ba yan? Kawig ni ano yan? Kasi bata, tanda-tanda ko pa nung maliit pa ako. Boom! Kasi bata, tingle, tingle, little star, how I wonder what you are. Iba yung nagtatago yun sa nagtatago yun. Boom! Ina mo. Try natin. Oh. Mas maayos. Power poop. O mas maganda na si Senator Robin Padilla yung maging katandem ni VP Sara. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag at paliwanag kaugnay niyan. May paliwanag? Wow. Loyalty is the most precious commodity, no? And loyalty is most precious commodity. Explain mo bakit. Anong buhay talaga nito, oh. Hoy! Abogado ka ba talaga? Para kasi kulaong, ah. Boom! Para nagbihis ka lang ng isang mataas na opisyal ng ewan, eh. Tiltigilan mo nga yung bundok. Robin has exhibited that. Makikita rin po natin talaga. Walang kwenta yung loyalty mo kung bobo ka naman. Boom! Diba? Oh, loyal ka nga kahit anong gawin mo. Pag may gagawing halimbawa, desisyon, tas bobo ka, loyalty lang bubuhay sa'yo? Mamatay ka dyan, loyalty mo. Bariling kita dyan, pautang. Digong lang. Talaga yung power ng sinseridad at yung talagang willingness to fight even for the uncomfortable. No, mali. Alam mo ano ang kailangan? Ang kailangan yung totoo, tao, tapat, at talagang para sa bayan. Hindi uso yung sinasabi mo, loyal, tapos tigilan mo kami. Oh. Kasi pangit yan eh. Yung super loyal ka o super honest ka, yung alam mo yun. Minsan sa sobrang kaloyal mo, o nagagawa mo ng magsinungaling, para lang wag magalit yung tao, 'di ba? Kailangan nandiyan pa rin yung may paninindigan ka. Hindi dahil sa loyal ka. Paano kung mali na yung ginagawa nung sinasabi nito tapos dahil gusto mo pa rin maging loyal at maging tapat sa kanya, kahit mali na yung ginagawa, okay lang yan, sige, maganda yan, kahit mali. Issues, no? He has taken on very sensitive issues such as gender issues and... Ito pag nagsasalita at pag nagsasabi,
wala talaga akong wala akong nararamdaman kahit anong pagka-believe, wala. Parang, alam mo to, pinagsuot mo lang ng kurbata, ng ganyan damit, nilagay mo lang sa background na maganda, yun lang. Pero yung sabihing attorney, yung mga galaw at action nito, hindi pang attorney. The divorce, constitutional change. At may sino ang... May sense? Boom! May sense yung sinabi niya. Sagot! Boom! Sagot. Yung sinabi niya. Oh, may sense. Nakakwenta-kwenta, di ba? Oh. Tuloy natin. Ang nagsusulong na maging running mate ni VP Sara, sina Senator Marcoleta o Bongo. Oo. Jiggy si dating House Speaker Pantaleon Alvarez na ngayon ay chairman ng partido. Wait lang. Direct, legit ba yung tit mo? Ang ganda kasi. Hindi, gawa po to sa sa harina. Charot. Siyempre, totoo to. Hindi to postiso, no? Hindi uso sa akin ang postiso. Pero wala na ako mga wisdom tooth. Bunot na. Kaya pag ngumunguya ako, pag ganito, charot. May konti pa naman. O yan na, sinabi ko na. Siguro, parehas yan, 4. Sa pinakadulon-dulo nyo ng ngipin, wala na yung sa akin doon. Pinatanggal ko. Bakit? Trip ko lang. Hindi. Tawag dito, ano ba yun? Anong, bata pa ako, high school yata ako noon. Basta may sira. Tapos may nadamay. Tapos, ano ba yung nangyari isang beses? Parang nasemplang yata ako, may kaya tumama yung dito ko. Buti hindi nabasag yung panga ko. Boom! Ano daw? Full of sense. Reforma ang nagsusulong Ito pa kalipaktaw na to. Hindot yan, di ba? Ang pilibustera, maraming salamat ha. Basta loyal ako sa sarili ko. Yun, ganun. Tama. Salamat po. ang Sara Marcoleta tandem sa 2028 presidential elections. Maaga pa pero nagbigay na siya ng suporta kay VP Sara dahil naipakita na raw nito ang kakayahan niya na harapin yung mahihirap na issue na may... Ano mahihirap na issue na hinarap? Punyeta, wala ngang hinarap yan eh. Puro syukran yan eh. Pagka merong pagdinig nasa ibang bansa, boom! Kapag pinatawag mo, kailangan under oath, tas ayaw. Tang inumin ito. Pinagsasabi mo, pantalyon, ha? Nako, dapat ikaw managot ka rin eh. Ha? Akala mo, hindi pa nakakalampas yung ginawa, mismong anak mo na nag-booking sa'yo. Pero yung mga DD shit, bulag-bulagan. Sa nakakuha ng maraming pambili ng mga lupain to, nakapagpatayo ng mansyon, pati kalsada sa bundok na gawa niya. Saan galing pera? DPWH? Inunto. Diba? Oh. Tigil-tigilan mo kami ha. Humility para tanggapin yung mga political realities. May disiplina rin daw si VP Sara na isa sa mga traits na hinahanap nila para... Disiplina! Hello! Utang ina mo ka! Utak na mo ka! Utang ina ninyo! Utang ina ninyong lahat! Disiplina mo mukha mo. Diba, Mabel Quinjo, maraming salamat ha. Uy, si Reza Force pala siya. Thank you po at ka-eksena. Thank you po. Ano daw, mahirap na issue? Simpleng tanong, di masagot. Diba? Thank you Mabel Quinjo. Para nga daw maibalik yung public trust sa ating mga government. Anong public trust? Hindi niya nga masagot yung mga pinagnanakaw niya. Pamemeki niya, yung si Mary Grace Piatos na yan. Di ba ba to? Fix mo, mamatay mga Piatos. Marami pa ito sa Davao. Mapunta ka sa Bunawan. Marami doon. Cross my heart. Boom! Aray ko! Di ba ba to? Maraming Piatos doon sa Bunawan. Sabi ni Bato, mamatay daw siya. Ngayon na. Maraming Piatos doon. Di ba? Lakas manggago talaga ng mga Duterte supporters at Duterte allies, no? 'Di ba? Lakas manggago.
Samantala mga DDS trolls at DDS supporters nila, nga, ang galing. Woo! Institutions. Ang dala naman daw ni Senator Marcoleta ay yung kanyang malalim na experience sa politika at malinaw na Ang dala niya, piluka niya. Ang dala naman daw ni Marcoleta yung kanyang maitim na piluka na makapal. Sumakatwid. Ay, sorry. Parang boss si Marcoleta. Ako po ay wala naman po akong sinabing ipamigay Mr. Chair ang KIG. Pero ipinipilit po nila. O nga po, Sen. Ano po bang sabi nila sa inyo, Sen? Ito nga yung gusto kong sabihin sa lahat. Na hindi ko po sinabi na ipamigay natin. Tama po, Sen. Opo, tama po kayo, Sen. Paano po, Sen, ang ano niyan? Talaga, nabibisi talaga ako sa programa na yun. Programa ng lokohan. Diba? Saganang chismisan at lokohan. Kung matutuloy daw itong Sara Marcoleta tandem ay magiging bridge daw ito para sa pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Pero siguro lasing si Alvarez na nag-comment dyan. Pinagsasabi mo, magiging tulay ng migil ka. Babae ka na lang. bukod dyan, nakausap ko rin si Senator Bongo dun sa possibility na baka siya naman ang pwedeng tumakbong katandem o maging VP ni VP Sara sa 2028 presidential elections. Lalo't siya ang pinakamalapit, alam naman natin, pinakamalapit sa... Pag ito naging VP si Bongo, nako, lahat ng may sunog sa Pilipinas, makakapunta na yan. Oo, yan ang gusto ni Bongo. Bongo, di ba? Yan ang gusto mo, di ba? Lahat ng may sunog, mapuntahan mo. Pamilya Duterte. Tangkilikin po natin ang sariling atin. Yan po, paborito ko po ito. Balot. Hayop na yan. Lahat na lang, paborito. Si Boy, paborito. At kung maaalala mo, Jiggy, tumakbo na rin siya bilang presidente at vice-presidente noong 2021. Yun nga lang, nag-back out siya. So, narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Bongo. Huwag muna natin pag-usapan yung... pa-baby po. Huwag muna natin pag-usapan, pero pagpasok sa kwarto niyan, nakagaling niya ata. Sarap sa pakiramdam. Gusto nila akong maging vice president. Hindi. Gaganon pa yan. Pa-baby sa interview pero deep inside niya, nako. Di ba? I just can't hide it. And I can't find it. Trabaho muna tayo. Yun ang kailangan ng Pilipinas. Sos, lolo mo. Ewan ko sa'yo. Pa-baby ka na namang hayop ka. Huwag muna natin pag-usapan ng politika. Sa ngayon po, trabaho muna tayo. Hindi ka naman nagtatrabaho, nagpupunta ka sa mga nasusunugan para magpabida. Dapat magbombero na lang no? Hindi kayo suporta sa kanyang desisyon. Sabi ko nga, isa naman po ang ating layunin dito, makabalik sa normal na pamumuhay ang bawat... Bakit? Hindi ba nakabalik sa normal ang pamumuhay ng Pilipino? Baka buhay mo ang hindi makakabalik sa normal once na malabas na yung warrant mo. Dadamay mo pa kami once makabalik ang pamumuhay ng mga normal daw ang pamumuhay ng Pilipino. Na ano ka, Bongo? Di ba? Pilipino. At mayan sa ibang mga partido ay meron na bang pambato na umuusbong para sa 2028 elections? Hindi na natin muna pag-uusapan yan. Diyan lang muna tayo. Hayaan mo lang muna sila dyan. So, maliwanag na maliwanag mga ka-eksena. Kung ako naman ang tatanungin nyo, ang maganda mag-tandem, yung sa nabanggit natin, si
si Sarah at saka si Robin. Silang dalawa. Para yung inis nyo at galit nyo magka-level. Parehas kasing babae lang yung dalawa. Boom! Diba? So yun lang. Tawag dito, ano ba bukas? Friday na bukas, no? Lapit na mag-weekend na naman. So yun, mga kaiksena, pasamantala muna nating pipigilan ng ating live stream o puputulin dahil hanggang dito lang talaga yung kaya nating ibigay na oras dahil busy po tayo at meron tayong inaasikaso. At syempre pa, mga kaiksena, maraming salamat po dun sa mga bagong pasok kagaya ni Mylene. Replay nyo na lang. Diba? Tawag dito sa lahat ng moderators natin. Tawag dito at team replay, paki na lang din po bago kayo umalis, like and share na lang at subscribe nyo na sa hindi pa nakaka-subscribe, pati sa second channel ko, okay? Maraming salamat mga kaiksena. Magkita-kita po tayong muli dito lamang sa tambayan ng mga kabugera at eksenadora, kasama syempre ang inyong lingkod, Direk Freddy Valera. Maraming salamat po. Sana magkaroon ako ng makapag-live pa ako mamaya. Sana. So, God bless po sa inyo lahat. Dahil wala pa akong outro, ang ating live stream ay bigla na lang mawawala. Maraming salamat po. Ingat po kayo. At sino na naka-live ngayon, sila naman ang dayuhin nyo. Puntahan nyo kung sino man naka-live na pro-government vlogger. Supportahan nyo. Hanggang doon na lang tayo. Maraming salamat po mga kaiksena and God bless po and kita-kits